Una po sa ating mga balita, babaguhin na ng pamahalaan ang sistema sa board licensure exams para sa mga guro para mapalakas ang kanilang expertise sa pagtuturo. Alinsunod ito sa kasunduan ng Commission on Higher Education at Professional Regulation Commission na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye sa balitang pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Computer engineering ang tinapos na kurso ni Vina, pero 20 taon na siyang math teacher. Bagaman konektado naman ito sa tinapos niyang kurso, hindi pa rin ito naging madali sa kanya. Yung mga educators kasi, di ba, meron silang practice teaching. So, sa kalagayan ko kasi, hindi naman ako dumaan ng practice teaching. Ayan. So, yun, nung sumabak na kaagad ako sa field, so medyo, parang culture shock sa akin kasi syempre hawak ko kaagad mga bata. Isa lamang si Vina sa maraming mga guro ang may ganitong kwento. Para matugunan ito, pinirmahan na ang Joint Memorandum Circular sa pagitan ng Commission on Higher Education at Professional Regulation Commission o PRC na sinaksihan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magsisilbing daan ng JMC para itugma ang Board Licensure Examination for Professional Teachers sa Teacher Education Curriculum ng CHED. Sa pamamagitan nito, masisiguro na ang pagsusulit ay sumasalamin sa mga kakayahang kinakailangan para sa epektibong pagtuturo na nakabatay sa policies, standards at guidelines. Giit ng Pangulo, napapanahon ang reformang ito para maitaguyod ang kapakanan ng future teachers sa bansa na magre-resultaan niya sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga guro na linangin ng mga kabataan. The landmark reform embodies our commitment to ensuring that every Filipino teacher is equipped with the skills and tools needed to teach with depth, with clarity, and with purpose. It is a vital step towards raising the quality of education for our present and, most importantly, our future generations. Paraan din niya ito para matugunan ang mababang passing rate sa licensure examination for teachers. Batay kasi sa ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2, ang kawalan ng pagkakatugma sa pagitan ng curriculum mula sa CHED at ng BLEP na ibinibigay ng PRC ay nagdudulot ng mababang passing rate at hindi tugmang espesyalisasyon ng mga guro. Ayon pa sa EDCOM-2, lumalabas na 62% ng mga guro sa high school ang nagtuturo ng mga asignaturang hindi nila espesyalisasyon noong kolehiyo. Through this joint circular, we are making that process more than just relevant, more responsive, more to every single examinee. Alongside this, we are giving education graduates not just another shot, but we are giving them a good chance. Because what they learn should prepare them for the tests that they are meant to take and the classrooms they are meant to lead. Sa bisa ng JMC, magkakaroon na ng hiwalay na pagsusulit para sa elementary education, secondary education at iba pang espesyalisasyon gaya ng early childhood education at special needs education. Lahat ng bansa ngayon ay naghahabol at nag-i-invest na malaki upang matiyak na ang ating mga estudyante, ang ating workforce ay maging handa dito sa bagong sistema ng ekonomiya na napakalaki ang ginagawa sa digital space na itinatawag. This is addressed by the revised structure of the BLEP, which will now consist of 3 core components: professional education, general education, and the examinee's chosen field of specialization. Welcome development naman ito para sa isang grupo ng mga guro, lalo't matagal na nila itong pasanin ng education graduates. Magsisilbing daan din daw ito para tugunan ang teacher specialization mismatch sa bansa. Sa Setyembre, nakatakdang simula ng specialized exams para sa mga nais maging guro para mapaghandaan ito ng mga eskwelahan. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.